Sa kaso ni Maria Ressa, maraming mga taga-Estados Unidos ang kumakampi sa kanya. Isa na rito sina Hillary Clinton at George Clooney, mga popular na mga tao sa Amerika. Si Secretary Salvador Panelo, sinagot niya ang mga ito. Pakinggan po natin ang buong storya. Tungkol naman dun sa mga kritisismo na nagagaling sa ibang bansa. Ano naman sinasabi nila? Ito pong si dating U.S. Secretary Hillary Clinton, pati si Madeleine Albright ay nagbigay ng mga pahayag. Ano pong sabi ni, natataranta na yung bibigay sa atin ng posting, hindi na makita yung page, sabi ko kanina page 20. Ano sabi po ni, kung hindi tayo nagkakamali, ganito ang pagkasabi ni U.S. o former U.S. State Secretary Hillary Clinton. Ito raw pong, sabi niya, Maria Ressa has been convicted yesterday in the Philippines for doing her job. Na-convict daw po si Maria Ressa dahil sa ginawa niya yung kanyang tungkulin. At sangayon daw po kay Amal Clooney, yung abogado, na asawa ni George Clooney, na nag-alok na maging abogado siya, you are next. Kung baga, kung ikaw daw ay hindi mananahimik, ikaw ang susunod na maditimanda at makukonvict. Kaya sabi po ni Hillary Clinton, we must firstly protect attacks on the press. There are attacks on democracy. Kailangang mabalasik nating labanan, proteksyonan ang salakay sa kalayaan ng pagpapahayag. Sapagat ito ay pagsalakay sa demokrasya. Ang sabi naman ni Miss Albright, na dati ring Secretary of State, I stand with Maria Ressa. Ako'y naninindigan at tumatayong pabor kay Maria Ressa. Ang problema naman dito sa dalawang ito, si Hillary Clinton at saka si Madeleine Albright, with due respect to the two of you, you are not only intruding into the judicial system of our country, of which you are absolutely ignorant of. You are also dishing out impertinent and outrageous statements against the Ressa conviction. Yung mga payag ninyo, mawalang galang na sa inyo, ito'y panghihimasok sa kasarinlan ng ating bansa. Pinapasukan nyo yung sistema naming huridikatura na wala naman kayong kaalam-alam dito. Kaya, for your education and enlightenment, yung conviction ay, penalty po yun sa pag-aabuso ng press freedom. Kasi nga, nilabag ng mga akusado yung karapatan ng isang mamamayan. Sa pamamagitan ng pamamahayag nila, hindi po sila nag-verify. Yung pala, hindi naman totoo. Tapos, nung sila'y pinapakiusapan na kung maaari, bigay nyo naman yung aming panig. O kaya naman, mag-retract naman kayo. Hindi rin po nila ginawa. Sabi nga ng court, meron kayong malis. Kasi po sa ilalim ng batas, meron tinatawag na presumption of malice. Ayon sa batas, yun ang malice in law. Pinagpapalagay na malisyoso yung defamatory statements. Maliban pa doon, kahit nga wala yung presumption ng malice, naprubahan yung malisyoso. Bakit naprubahan? Unang-una nga, hindi kayo nag-verify, hindi naman pala totoo. May mga certifications sa PDEA na hindi totoo. Wala naman kayong ebidensya na ito'y na-demanda ng murder o hindi na-convict ng murder. O ano pang prueba ng
may pagka-malisyoso yung ginawa nyo. Alam nyo na nga hindi totoo, pinakiusapan na nga kayo, hindi nyo pa ginawa retraction. Gumawa nga kayo ng article, hindi nyo naman nilabas. O hindi ba masyadong malisyoso yun? Not only that, yung abogado nyo, hindi naman kayo prinisinta sa hukuman. O di wala kayong ebidensya para sirain yung una, yung malice in law o yung pagpapalagay na malisyoso na kaagad. At yung talagang may ebidensyang malisyoso yung ginawa ninyo. Kaya itong bilib pa naman ako dati kay Hillary Clinton, saka kay Madeleine Albright. Pero pag ganyan nangihimaso kayo sa hindi nyo naman alam, hindi tayo magkakasundo niyan. Ito namang White House, ako nakialam din. Itong spokesman po nilang si Morgan Ortagus. Pero mo sabi niya, we express concern about the verdict. Pagkatapos sinabi niya, a resolution which reinforces the U.S. and Philippines' long shared commitment to freedom of expression and of the press was in order. Yun daw pong kailangan daw, nag-express daw sila ng concern, nababahala daw sila na yung ating shared commitment tungkol sa press freedom nasira dahil sa conviction nito. Kailangan daw siguro baguhin. Paano mo mabago yan? Mag-file ka na lang ng either MR o appeal. Hindi mo mababago yun ng ganun-ganun lang. Ito naman pong, kaya nag-react tuloy yung nag-react yung si Ambassador Romualdez, si Babes. Sabi niya, panghihimasok ang ginagawa nyo sa aming kasarinlan. Tama po siya doon. Ito rin European Union External Action. Naku, another display of intrusion to our sovereign affairs. Ang sinabi na, nananawagan daw sila sa Pilipinas na i-uphold ang international human rights obligations and promote fundamental freedoms. Yun nga. Kaya nga siya na-convict Kasi nga, wala naman pong argumento na merong freedom of the press, freedom of speech, freedom of expression. Talagang garantisado yan. Pero, pag yan po ay ginamit mo at sinagasaan mo naman at nanira ka ng puri, ng karangalan, ng reputasyon ng isang tao, ay wala na po yung freedom na humihinto na yun. That exercise of your right to free speech and of the press ceases the moment if in the process of your exercise you transgress or violate the right of an individual. Yan ang nangyari dito. It's a very simple case. It's a simple case of a private individual filing a suit in action dahil siya'y siniraan. Laban, dyan kila Reza. At nagkaroon naman sila ng pagkakataon. Due process naman. Nagbista sila. Napatunayan nga silang may kasalanan. So anong magagawa natin? Ito namang special rapporteur na si David Kay. Naku, he joined the Lynch mob. How? Dinidescribe niya yung conviction as a new law in Philippines protection of the freedom of expression. Ito raw ay bagong mababang antas ng pagbagsak ng pagbigay ng proteksyon sa freedom of expression. At, kini-question niya yung abilidad ng mga independent media na mag-function dito sa ating bansa. Sus Maria Jose. David Kay, bakit hindi na tayo nagtataka magsasalita ka ng ganyan? Kasi yung mga ibang special rapporteur, yung mga nakaraan, talaga namang ganun din po ang ginagawa nila. Binabanatan nila yung ating record ng human rights. Hindi lamang yan. Pati nga si Presidente Duterte, sinasama nila sa jurisdiction ng ICC na kahit namang wala naman jurisdiction sa atin. Kaya itong si David Kay, mag-aaral ka muna. Hindi totoo yung sinasabi mo.
para sa atin incorrigible at intrusive yung kayabangan ninyo, yung arrogance ninyo sa panghihimasok dito sa ating bansa. Ay, nako. Now, ito naman pong meron ding editorial ng Inquirer. How do journalists perform their job of informing the public on matters essential to life, liberty, and pursuit of livelihood in these dangerous times? Naku, paano daw gagawin ang tungkulin ng mga periodista na ipahayag sa publiko yung mga dapat malaman nila tungkol sa buhay, sa kalayaan, dito sa panahon ng panganib. At lalong sa bawat araw daw, lalong mahirap, lalong naging delikado ang buhay ng mga periodista. Meron pa. Itong si Justice Antonio Carpio. Nagpalabas po ng article siya kahapon. Mahaba-haba yung kanyang article tungkol sa anti-terrorism bill. Siguro, babalikan po natin to at magbibigay muna tayo ng ilang paalala sa ating istasyon. Nakita nyo na ang video, mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga trending news. Hanggang sa next video, have a great day everyone!